Sinasabi ko sa inyo, mga bossing, ano, sabi ni Ma'am Teresita Tan, bawal puncher sa Senado. Eto, usaping ano na naman 'to mga kababayan, West Philippine Sea. Sabi ko sa inyo babalik tayo, dahil, um, hindi po hindi organized, Kumbaga, "Oy, Bel, dali." Ayan. Mark Ramos sa Senado dapat. Naku po, wala tayong ibubuga diyan mga kababayan. Sa Senado, ano po gagawin natin dun? Baka mga ano lang tayo dun, mambabardagol lang po tayo dun, mga bossing. Ako, sabi ni Senator Robin Padilla, mga kababayan, ano, ito, usapin po ito tungkol sa West Philippine Sea, ano. Ako sa akin, sinabi niya po ito April 15, mga kababayan. Ako sa akin, masyado akong natatapangan sa presidente natin. Ay talaga pong matapang ang ating presidente, mga bossing. 'Di ba? Ganyan naman po talaga dapat, mga kababayan. Ganyan. Sabi nga po sa inyo, tingnan mo si Jose Rizal. Oh, talagang ipinaglaban ang ating bayan hanggang sa dulo, mga bossing. Pakinggan nyo na lang po ang lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa'yo. Oh, ayan po, dapat po tayong mga Pilipino, isa puso natin yan. Mga kababayan, talagang dibdibin natin yan, no? Ang mamatay ng para sa bayan natin. So, kaso si Binoy, medyo natatapangan daw po sa ating Pangulo. Ako sa akin, masyado akong natatapangan sa presidente natin sa mga desisyon niya. Ayan. Pero siyempre, desisyon niya yan, Kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kokontrahin? Oh, ganun naman talaga. 'Di ba? Nung una, weak leader. Tapos ngayon, matapang, sabi ni Electronic Youth. Ano ba talaga ang tawag dyan? Demokrasya, tol! Oh, 'di ba paulit-ulit po sila? Ang weak naman itong leader na ito. Oh, pati po yung mga kakamping, yung mga kapatid natin na kakamping, sumigaw din po ng ang weak naman itong leader na ito. Kaso po, ang kaibahan po ng mga DDS at ng mga kakamping, mga bossing, no? Sila po, mga kababayan, kumbaga yung mga sinalita o yung mga sinabi nila yon, parte lang po ng eleksyon, mga bossing. No, alam naman po natin na dapat kapag po eleksyon, ayan, medyo ganyanan. Kapagka natapos na, may inihalal, kailangan suporta na tayo. Which is yun po yung nakikita natin sa mga kapatid nating kakamping. At yung sinasabi o nagsasalita sila dati na weak leader ang ating presidente, ngayon po, yun yung nagugustuhan nila o yun yung gusto nila sa ating presidente. Ipinaglalaban kung ano po talaga ang sa atin. Ngayon naman, ang mga DDS, ang tatapang nyo, sige nga, magsisugod kayo sa China. Hindi naman po ganun ang ibig nating sabihin. Ano po? Pwede kang magmatapang dyan nang hindi umaabot sa digmaan. Di po ba? Sige, kasi sila mga kababayan, kapag ka daw po may konting hindi pinayagan o hindi umagri si dating Pangulong Duterte, nako, yari na. Bomba na agad ang katapat para sa kanila. Hindi ba pwedeng makipag-usap, umupo diyan, mag-meeting ang dalawang leader nang kahit papaano may tapang yung leader natin, hindi, bobombahin niyo kami. Bobombahin niyo kami. Ano ba yung ano yung gusto niyo? Gusto namin yung mga kasundaluhan ninyo, yung mga Coast Guard ninyo, limitado. Hindi pwedeng basta-basta makapasok. O sige, ituloy na lang natin, status quo na lang. Pagkain at tubig na lang, okay, sige. Bobombahin niyo pala kami. Pwede po kasing makipag-usap, mga kababayan, no? Na ilagay natin ito sa gitna. Ilagay natin ito sa gitna, hindi yung ganyan, ganito. Siguro akala nila, sabi kasi si Jinping, bobombahin agad daw tayo, giyera agad pagka iniba pa. Wala nang kumbaga,
Wala ng hindi na makikipagtawaran, yung tumuloy tayo, oh, ewan ko ba ano nangyari sa Senado mga bossing. Although alam ko naman po mga kababayan ay talagang ang Senado natin kahit papaano may mga matitino pa din po diyan, mga bossing. Kaya lang eto po yatang mga nasa side nila, saglit lang, 'yan. Eto pong sa side nung mga Duterte na mga nakapasok na senador, mga kababayan, parang mga lutang yata ngayon ano? Dati sigawan sila, "Weak leader!" Eh, ngayon po napakatapang naman ng ating presidente. Ano ba talaga? Ano talaga? Pupunta sa West Philippine Sea ng ano tawag dun, ng naka-jet ski? Sabi ni Senator Best Philippines, Rastaman sa Senado. Sabi siguro kapagka itinaas 'no, na ito hindi ko iki-claim ito na kumbaga ako nakaisip ano. Napapanood ko yung ano, yung kapatid natin na si Chris Ulo, mga kababayan. Sabi niya, siguro kapag itong mga DDS tinaas ni Digong yung kamay ni Rastaman para sa Senado, iboboto nitong mga 'to. Sabi ko sabi ko, "Ganun na ba sila kauto-uto?" Ano? Anyway, pumunta tayo doon sa House Assistant Majority Leader, Representative Migs Nograles. Ayan po. Ito yung tinawag ni Maharlika na panay retoke daw po at hindi daw po maganda, sabi ni Maharlika. Biruin niyo, coming from Maharlika, hindi maganda yang si Migs Nograles. Hoy, pinapainit niyo ulo ni Jose. Ano yan? Bangag Boulder. Ano ba yan, vlogger? Parang mas bangag ka pa sa akin kung mag-type ng ano, ng ikokomento mo. Magsasabi ng bangag, tapos parang bangag magsulat, mag-type. Ayusin mo. Pagpalitin mo yung L tsaka yung O ng puwesto para maging vlogger kahit mali ang spelling. At least kahit papaano iisipin namin na shinortcut mo lang. Kung ganyan ka magta-type, mas bangag ang itsura mo sa'min, mas bangag kang mapapansin. Sabi ni Migs Nograles, mga kababayan, ito naman si Electronic, hindi ko maituloy-tuloy 'to, nagkokomento kasi, "Electronic youth, Davao na lang, 'di pa solid, eh." Totoo, 6,000 lang sila nun. Magko-comment na naman kayo. Sabi ni Migs Nograles, "Para lang yang pag-ibig." 'Di ba, eto simplehan po yung paliwanag nito. Para lang yang pag-ibig, 'di ba? Oh, kung may mahal kang bagay, mahal natin ang Pilipinas, mahal ng presidente ang Pilipinas, you have to protect what you love and what you own. Simpleng-simple po mga boss, chief, amo, sir. 'Di ba? Kay Binoy kasi, hayaan na lang. Okey na 'yan, 'no? 'Wag tayong masyadong matapang dahil baka tayo ay biglang bombahin. Hindi po matatanggap ni Binoy 'yon, mga kababayan. 'Yun po yung nakatatak at 'yun po yung nakatanim ngayon sa utak nung mga DDS. Kasi po nandiyan yung mga vlogger nila, magigera kapagka ganito. Gano'n po sila, 'no? So ngayon napakasimpleng, paliwanag para lang pag-ibig 'yan, 'di ba? 'Pag mahal mo, ipaglaban mo. 'Di po ba mga kababayan? Oh, bansa natin ito, Pilipinas natin 'to at isa po sa sinumpaan ng pangulo 'yan, mga kababayan. Hindi ibibigay sa ibang mga nasyon, sa ibang lahi, mga bossing, kahit katiting ng ating teritoryo, mga kababayan. Oh, ayun 'pag sinabi sa'yo Binoy na, restricted yung mga military niyong makapasok dito. Militar lang ng China, Coast Guard lang ng China. Ibig sabihin nun, okey lang sa inyo yun? Naku po. Kaya po talaga mga kababayan, kailangan po talagang kalampagin yung mga tao, 'no? Yung mga tao
na dapat mag-imbestiga kung ano po yung mga naging deal pa dito at kung ano po yung mga tingin ko malalim pa po yan mga bossing. Mas madami pa pong mabubunyag. Kasi ayan, water cannon pa lang po yan. Habang lumalalim, madami po tayong nalalaman. Madami pong nabubunyag. Kaya isa sa iniisip ko mga kababayan ha, kaya po talagang nagmamadali po silang pabagsakin. Ang gobyerno, nagmamadali po silang pababain. Si President Marcos, mga bossing, kapag nagpatuloy-tuloy po na nakaupo, hahayaan lang ng Pangulong Marcos, no? Na malaman talaga yung mga yan, ay lagot. Yari. Baka sumigaw ang taong bayan. No? Mayroong nagtaksil sa atin. Oh, naloko na. Nahirapan ng lalo. Una, mga bossing, eto, umiikot ang mga wet packs nila sa ICC. Pangalawa, eto, nagkakanda kumahog sila. Di sila magkanda kumahog. Nagmamadali sila. No, na mapababa ang presidente. Dahil kinakabahan po yung mga yan. Kinakabahan po yung mga yan, mga kababayan. Kaya nga po pansinin nyo po yung kanilang mga politiko. Siguro mga pinagmumuran ng mga DDS na mga vlogger yung si Tolentino. Wala ka! Iniwan mo si Pangulong Duterte. Lumipat ka ng bakod. Lumipat ka ng Partido Federal ng Pilipinas. Hindi ka na PDP, walang laban. Ganyan. At least nandyan sa inyo si Ipe. Di ba? Nandyan yung napakalakas ninyong politiko na tatakbo sa pagkasenador. Sa 2025, walang iba kundi si Philip Salvador. O at least may natitira pa sa inyo. Sino pa? Malamang si Vic Rodriguez tatakbo din po yan. O, di ba? Huwag kayong mag-alala, mga DDS. Ano? Kahit naman mapunta si Tolentino sa Partido Federal ng Pilipinas, baka pag-iisipan pa din po ng ng mga supporter ng gobyerno, lalong-lalo na po mga loyalists, kung iboboto siya. Kagabi nagbabasa ako ng mga komento, sabi, kahit na tumalon yan, kagaya, tingnan mo yung sila, sino ba yung mga tumalon? Sila Roque dati. Tumalon, kasama ng Pangulo, nung mga hindi napagbigyan, nung walang mga ayun, kumontra sa Pangulo. So sabi ng taong bayan, kapag kayan, tumalon, tas ibinoto natin, pagbalik niyan, pagbalik sa Senado niyan, baka ganun din yan, babalik din yan. No, sabi nga po nila ang mamatay ng dahil kay Duterte, sabi ni Philip Salvador yan, mga bossing. Nakakita nyo yan tao na yan? Iaalay ko ang buhay kay Duterte. Alam nyo na po, mga kababayan. Anyway, 45 minutes na din po tayo nagsasalita at nagtatatalak dito. 1,027 viewers. Mga boss, chief, amo, sir. Ayan, pakidagdagan nyo naman po yung like dyan. And doon sa mga ngayon pa lang po nakapasok dito, mga kababayan, kung kayo ay DDS, wag nyo na i-subscribe yan. Okay lang. No problem. Pero doon sa mga pro-government at medyo nagustuhan yung ating talakayan ngayong araw, mga bossing, pindutin nyo yung subscribe button dyan para po i-update kayo. Lagi po kayong i-notify ni YouTube na tayo po ay naka-live na. Ang live po natin sa araw-araw, mga kababayan, alas 9 ng umaga at alas 9 ng gabi. Pero minsan late, alas 10 ng umaga, alas 10 ng gabi. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat, and ulitin ko, huwag niyo pong kalimutan na i-like itong video natin. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.